Tayo po'y magsimula na po sa ating pag-aaral po sa umaga pong ito. Ang ating pag-aaral po sa ating Bible study, ito po'y pinag-aaralan po natin. Nagsimula yata tayo ng nakaraang linggo. Ito po'y nagpapakilala yung mga lagad ay tinatawag tayong apologist. Ito pong salitang ito, hindi natin masyadong ginagamit sa modernong panahon. Pero ang ibig sabihin po nito ay tayo po ay tagapagtanggol ng ating pananampalataya. Yung salitang apologist ay galing po sa salitang Grego na ibig sabihin ay isang pagbibigay ng isang formal na pagtatanggol. Katulad po lang pagtatanggol sa korte kanya. Yun po ang, minsan ito ay verbal defense na ating pinagtatanggol ang ating pananampalataya. So, ipagpatuloy po natin ang ating pag-aaral kung saan tayo nakaabot nung nakaraang linggo. Ito po yata yung pinakauli. Bali ang basya po ng ating pag-aaralan dito po sa Kristiyano po bilang isang apologist ay dito po sa unang Pedro, 3 kabanata, dito po sa 15. In other words, ito po yung talata. Meron pang ibang mga talata, pero ito yung pinagbasya po ng ating pag-aaral na dito sinasabi na number 1, yung nakatapos na po natin, kundi sa inyong mga puso ay pakabanalin niyo si Kristo bilang Panginoon. Yung salitang banal, ang ibig sabihin po noon ay hiwalay. Inihiwalay natin. So, ibig sabihin ng talatang ito, inihiwalay natin si Kristo bilang ating Panginoon. So, kung meron man tayong ibang Panginoon sa buhay na ito, ang pinaka-Panginoong pinakamahalaga ay ang Panginoon. Ganyan. In other words, sa larangan po ng paniniwala, ang ating Panginoon ay si Kristo. Ang ating pagtatanggol ay base po sa ating Panginoon. Ganyan. Kaya sabi rito, iwalay natin si Kristo sa ating mga puso bilang ating Panginoon. Pangalawang bahagi po ng ating pag-aaral, lagi kayong handa. Always be ready. Ganyan. So ito pong obligasyon na ito ng mga Kristiyano. Hindi po ito obligasyon ng mga maaral lamang o yung mga matatanda lamang o sino man nangunguna sa loob po ng kongregasyon kundi ito para sa lahat ng mga Kristiyano. Tandaan natin, ang unang Pedro ay sulat ni Pedro hindi lang sa mga mangra, kundi sa lahat ng mga Kristiyano sinasabi. Lagi kayo maging handa na ipagtanggol sa bawat taong umihingi sa inyo ng katwiran ang tungkol sa pag-asang nasa inyo. So, hindi natin maiwasan na may magtatanong sa atin. O kaya, may mga taong hindi natin kapananampalataya na magsasabi ng mga bagay na laban sa ating pananampalataya. So, kinakailangan tayo maging handa kanya sa pagtatanggol, sa pagbibigay ng sagot sa bawat taong umingi sa atin ng ating pag-asa kanya. So, dito po tayo magsisimula. Yung po mga bagay na pinag-aralan po natin kung paano tayo maging handa sa pagsagot. Ito rin po yung nagbibigay ng tulong sa atin. Pag pinag-aaralan po natin ng ating pananampalataya para tayo po yung maging laging handa sa pagsagot. Ito rin po yung nagbibigay sa atin ng tiwala sa ating pananampalataya. Kasi naintindihan mo siya eh. Kapag ka naipagtatanggol mo ang iyong pananampalataya sa mga tao nagtatanong sa atin, dahil pinag-aralan po natin at pinagsikapan natin unawain, ito yung nagbibigay sa atin ng tiwala ng ating pinaniniwala na ito totoo. Yung isang bagay na parang pagsubok sa pananampalataya ng sino man, kapag kaya hindi mo napatunayan ang iyong pananampalataya sa isang tao nagtatanong sa iyo o sa isang tao tumutuliksa sa ating pananampalataya, hindi nagbibigay ng tiwala yun sa ating pananampalataya. Hindi magbibigay ng question mark kung totoo hindi ang iyong pinaniniwalaan. Katulad po sa ating lahat. Karamihan po sa atin, hindi naman lahat,
Pero karamihan sa atin, nagaling tayo sa pananampalatayang Katoliko, di ba? So pag nung tayo naralan, o kaya naralan tayo ng Ebanghelyo, pinagtatanggol natin yung pananampalatayang yun, natural lang yun. Pag nag-aaral po natin ng isang tao, natural lamang na siya'y magtatanggol sa pananampalataya niya, lalo na pinaniniwalaan niya. Pero darating ka sa punto, pag hindi mo na napatunayan o naipagtatanggol ang paniniwala mo, ito yung nagbibigay siya ng question mark. Totoo ba pinaniniwalaan ko o hindi? Dito po sa Romans chapter 10 verse 17. Ang ating pananampalataya ay nanggagaling sa salita ng Diyos. So anumang bagay na hindi natin mapapatunayan sa pamamagitan ng salita ng Diyos, hindi totoo yun. Dito po basahin natin. Kaya ang pananampalataya nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Tayo po ay nagkakaroon ng confidence o tiwala na ang ating pinaniniwalaan ay totoo kung ito yung magpapatunayan natin sa salita ng Diyos. Dahil doon tayo nanggagaling ng ating pinaniniwalaan kanya. At sa ganyang bagay, nawawala ang ating pagdududa. Dito po sa Efeso, sa ika-4 na kabanata, maaaring na isulat na po yun. So ang ating pagtitiwala ay makakatulong din sa iba. Pag nakikita nilang tama ang ating pinaniniwalaan at nasasagot natin ang kailang bawat sagot o pag-aalinlangan, ito'y nakakatulong sa kanila na magkaroon ng tiwala sa ating paniniwala na totoo. So, punta mo tayo sa Efeso, ika-4 na kabanata, sa ika-14 na talata. Tayo wag nang maging mga bata. Ang mga bata, hindi lang po yung malilit na bata. Kundi yung mga tao hindi mo masyadong adult. Ang kahilang kahinahan ay wala silang paninindigan. Madali silang makakumbinse sa anumang bagay na sinasabi sa kanila. Dito po sa babasahin natin. Tayo wag nang maging mga bata na tinatangay-tangay ng mga alon at dinadala-dala ng bawat hangin ng aral sa pamagitan ng pandaraya ng mga tao, sa pamagitan ng kailang mga kapusuhan sa paraang mapandaya. Ganyan. So, yung mga kapatid, tayo, siya nakikinig sila sa mga programa na mga nagtuturo ng hindi mga Kristiyano. Pag mahina-hina pa ang kailang paniniwala, masasama sila doon. So, ang ating maturity, masusubukan mo, kapag ka hindi ka na nahihila, kahit ano pa marinig mo, dahil napatunayan mo na kung ano yung totoo. So, ang kahalagaan po na tayo handang sumagot sa bawat nagtatanong sa atin at napapatunayan natin na maayos, ay magkakaroon din silang pagtitiwala sa pinaniniwalaan natin na ito'y totoo. Kung hindi natin mapapatunayan ang ating paniniwala, kahit saan pa sabihin natin, totoong sa amin, kamo, hindi mo mapatunayan, hindi maniniwala sa'yo. Hindi mo mapatunayan. Katulad mo ng pag meron tayong kinakausap at hindi nila mapatunayan ang kailang paniniwala, sasabihin na, magdebate na lang tayo. Ba't na magdidebate? Ngayon wala, hindi mo mapatunayan. So lalo na pag nagdebate tayo, hindi mo mapatunayan yan. Kaya natin. Ito po sa Philippians 1:14. At ang karamihan ng mga kapatid sa Panginoon na nagkaroon ng tiwala dahil sa aking mga tanikala, ay lalo nagkaroon ng katapanging pahayag na walang takot ang salita ng Diyos. Bakit gano'n naging pagtingin ng ibang mga kapatid nung si Pablo nakakulong sa bilangguan? Dahil nakita nilang tiwala ni Pablo sa pananampalataya. Kaya meron din silang tiwala sa pananampalataya na tinuro sa kailan ni Apostle Paul. So, pagka meron tayong tiwala, magkakaroon din po yung tiwala ng iba sa ating paniniwala. So, ating tiwala ay makakatulong sa mga hindi ligtas, yung nag-aanap po ng katotohanan, hindi lamang sa sagot, kundi makita nila na tayo po ay confident sa ating pinaniniwalaan. Yun po makikita natin. So, mahalaga na tayo palaging handa. So, yung pag-ahanda, tayo pinagsikapan mong pag-aralan ang bawat bahagi ng ating paniniwala. So, hindi sapat kung dito lang po tayo. Kailangan magkaroon din tayo ng matibay na katunayan sa ating pinaniniwalaan. So, lagi tayong handa.
na magbigay ng sagot o defense. Kanya. So, yung sagot, nagtanong sa atin, ng pag-asa na sa atin, yun ay defense. Pinagtatanggol natin ang ating pinaniniwalaan. Pag hindi tayo, tumahimik tayo, at wala tayong sinasabi, para mo sinasabi, mali paniniwala mo, hindi ka nagsasalita. Katulad po ng anumang issue na makikita natin, kahit sa politika. Pag hindi ka sumasagot sa isang issue, ay parang naniniwala ka dun sa nagsasalita. Hindi ka nagsasalita. So, kailangan mo ipakita natin ang ating paniniwala. Yung po salitang apologist, hindi rin po English, marami po makikita po natin sa ating pag-aaral sa Biblia. Malaki po ang influence ng Biblia sa lingwahe ng English language. Halimbawa, itong apologist, hindi po ito English word. Ito isang salitang Grego, di ba? Tingnan niyo yung pagkakapareho. Apology, apologist, apologian, ganyan. Ginawa lang nila English word, yung Greek word, ano po? Sa atin, sa itong apology, nagbago yung kahulugan. Nag-apologize kaya nagbibigay ng, para bagang, humingi ka ng tawad o pahumanin, yun ang apology. Pero yung apologist, hindi ka nun. Ikaw ay nagbibigay ng isang pagtatanggol sa iyong paniniwala. Primarily, ay formal defense. Ibig sabihin, talaga may pagpatunayan mo yung paniniwala. Parang imagine natin, sa loob ng korte, yung sinasakdal, siyempre, yun ang magbibigay in defense, napapatunayan niya na hindi siya nagkasala. Yun isa pa, magkita na isang formal at nakahandang pagsagot doon sa mga akusasyon na binibigay sa kanya. Parang ganun ang ibig sabihin ng apologian o apologist na pinag-aaralan po natin. So, saan magagaling ating pagtatanggol? Kung naman ang pinag-uusapan, kung ito illegal na pag-uusap, ang mga sagot ay galing sa aklat ng batas. Hindi sa opinion ng sino man. May mabibigay ka ng opinion, wala rin bigat yun kung hindi nanggaling sa aklat ng batas, di ba? Kaya ka sinulat yun para na maging basihan kung ano ang pag-uusap sa paglabag ng batas. So sa ating, ganun din po sa ating pananampalataya, meron tayong batayan. Hindi ka lang basta naniniwala. Pag tayo po naniniwala na walang batayan, yun ay opinion lang. Maaaring yung opinion, hindi naman necessarily totoo yun. Kung nakachamba ka, nakachamba ka lang. Pero ang ating defense ay galing po sa salita ng Diyos. Hindi po sa kaisipan ng sino mang Kristiyano, o opinyon ng sino man, o karanasan ng sino man. Kaya nga po yung mga Pentecostal, yung mga charismatic, hindi tayo masyadong naniniwala sa sinasabi nila eh. Kasi meron silang personal testimony. Kung anong karanasan nila, iba-ibang karanasan ng mga tao. Doon po sa amin sa Tanlac noon, member po sila ng born again. Yung isang pamilya, nung tinanggap nila yung Panginoon, ayon sa kailang paniniwala, ay naging mayaman. O masenso ang buhay nila. Tapos tumayo sa harap, at sabi niya, buhat ng tinanggap ng Panginoon, kami yung masenso sa buhay. May nakaupo naman doon sa kasama nila. Buhat ng siya naging born again, sa kailang paniniwala, ay naghihirap siya sa buhay. So, nung nagsalita sa harap yung isa, tumayo yung isa. Galit na galit. Ibig mo sabihin, sinugtaman ng Panginoon. Ganyan. So, hindi natin pwedeng gawin ang ating personal na karanasan bilang basihan ng ating pinaniniwalaan. Sa isang pagkakataon, iba-iba karanasan ng tao. Kung imagine lang nyo, pag mayroon susunod, iba-iba yung karanasan ng tao ko. Meron nakatingin lang, ususuri lang siya, nagkaranasan na, tumitingin lang. Pero meron naman nasunugan. Iba yung karanasan niya, nasunugan siya. Pag magsasalita yung mga tao, yun magsasabihin nila. Yung nanonood, nakita ko may sunog, kaya lang niya. Wala siyang emosyon dahil nanonood lang siya eh. Pero yung nasunugan, umiyak yun. Nawala po kami lahat. Yan. So hindi natin pwedeng pagpatayin yung ganong klaseng karanasan. Hindi yun ang ating basihan. Hindi yung ating idea. Maaaring magandang idea mo, pero kung hindi sinasabi ng Biblia, wala rin kwenta yun. O ang ating opinion, kanya. Hindi yan ang ating basihan, kundi ang salita ng Diyos.
So pag tayo po'y nagtatanggol, pupunta tayo sa pinanggalang-galingan ng ating pinaniniwalaan na walang iba kundi ang salita po ng Diyos. Dito po sa amin, 119 verse 105. Ito po ang ating mababasa. Sa awit, 119, 105. Ito po ipatungkol po sa salita ng Diyos. Itong awit na ito, sa Psalm 119, ito po'y patungkol sa salita ng Diyos. Kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos. Kung ano ang epekto ng salita ng Diyos sa atin. Ito po, Surah 105. Ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. So in other words, ang ating sinusundan sa ating paglalakbay ay ang salita ng Diyos. Tingnan niyo, dalawang aspekto eh. Ilawan sa aking mga paa kanya. Yung malapit sa kanya. Tapos, sa sinasabi, liwanag sa landas ko kanya. Nakikita yung dinadaanan niya kung naliligaw siya o hindi. Yung ilawan sa paa niya, iniiwasan lang yung mga bagay na matitisod siya o masasaktan. Sabi, mga bato-bato, ano. Pero yung liwanag sa landas, nakikita siya papunta. Yun ang sinasabi sa salita po ng Diyos. In other words, hindi ka maliligaw, hindi ka rin mapapahamak. Kung ang sinusunod natin ang salita ng Diyos. Yun po sa John, chapter 17, verse 17, itong ating mababasa. Yun po sa John 17. Ang sabi ng Panginoon, pakamanalin mo sila sa iyong salita, sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. So, yung salita pakamanalin, pag nababasa po natin yun, ang pakamanalin na may kaugnayan sa ating kaligtasan, ang ibig sabihin, hiwalay mo sila kanya. Hiwalay mo sila sa pamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. So, yung salitang saint, ano din yun? Banal, mga pinapangigbanal kanya. Sanctified. Ang ibig sabihin, hiniwalay tayo ng Panginoon Diyos mula sa libutan. Yun ang ibig sabihin, no? At ang ginagamit siyang paraan ay salita ng Diyos. So, hiniwalay tayo ng Diyos mula sa kasalanan sa pamagitan ng salita ng Diyos sa katotohanan. So, doon tayo pupunta palagi. Pag pinagtatanggol natin ang ating pinaniniwalaan, wala nang ibang pupuntahan natin sa salita ng Diyos. So, sa bawat tao nagtatanong sa atin, bawat isa sa atin, marahil, nagkaroon na tayo ng pagkakataon, nagtanong tayo. Ano ba pinaniniwalaan nyo kanya? O ito po umuusbong. Pag bagong Kristiyano ka pa lang. Bawa ako na bautismo ha. Dahil nag-aaral po ako sa isang universidad na Katoliko. No kayo maging Kristiyano. So, nag-resign ako dun sa organisasyon namin kasi Catholic organization yun. UCLC yun eh. ACLC. Nag-resign ako doon, sabi niya. Nagtatanong sa akin yung advisor namin pare. At the same time, teacher ko rin sa theology. Sabi niya, ba't ka nag-resign? Siyempre, mag-resign ka na, hindi ka na katoliko eh. Sinabi ko sa kanya, hindi na po ako katoliko ha. In fairness, hindi sila nagtanong. Basta sabi niya, ba't ka nag-resign? Hindi na po ako katoliko. Okay, kanya, hindi na sila nagtanong. So, makikita natin, may nagtatanong sa atin, sa bata. Kahit saan, magtatanong sa'yo, may isang babae, casual lang, ano ba relihin mo kanya? Pag sila natin Kristiyano, magtatanong yun. Ano yun, kanya? Ibig sabihin, doon ka pwede magsalita. Makikita natin. Pero, minsan kailangan natin kumawit ng karunungan. Dahil may mga tanong, minsan di mo dapat sagutin sa panahon na yan. Pero, hindi mo alam yung sagot kung sagutin. O kaya yung mga tao, hindi natin dapat sahin ang ating panahon. Nung bago ang Kristiyano, merong tao doon sa baryo namin noon na well-known siya sa pagkikipagdebate sa mga hindi Katoliko. In other words, ang purpose lang niya, ipahiya niya yung hindi Katoliko.
Sabi niya, ba't di mo kausapin kasi sa akin? Number 1, baguhan pala ako. Pangalawa, hindi naman interesado yung ako. Ang interesado lang sa pakikipagdebate, hindi sa paghahanap ng katotohanan. Pag gano'n lamang ang intention ng tao, huwag kang nakausapin. Wala kayong pupuntahan dahil hindi naman siya maniniwala. Ang layo lang niya, makipagdebate sa'yo. Dito po sa 1 Timothy 6 verse 3, mga sumusunod. Kung sino may nagtuturo ng ibang aral, ito yung dapat natin bigyan pansin. At hindi sumasang-ayon sa mahusay na salita ng ating Panginoon Kristo, yun po ang ating pinaniniwalaan, at sa aral ayon sa kabanalan, pansinin po nyo, ang nagsulat nito ay isang Hebreo. Bakit? Inulit lang niya, sabi niya. At hindi sumasang-ayon sa mahusay na salita ng ating Panginoong Kristo, at sa aral na ayon sa kabanalan, parang wala kang hulugan nun. Ang aral na ayon sa kabanalan ay ang salita ng ating Panginoon. At ang salita ng ating Panginoon ay aral ayon sa kabanalan, pareho lang yun. Ini-emphasize lang niya ang aspekto na sinasabi niya. In other words, hindi mo alam kung anong salita ng Panginoon Yesu Kristo, ito'y aral ayon sa kabanalan, yun ibig sabihin. Siya'y palalo kanya. So, ang definition ni Pablo, na sino mo nagtuturo ng ibang aral na hindi ang aral ni Kristo, ang kanyang paglalarawan ay palalo kanya. May ibig siya niyang palalo. Yung nagmamataas, di ba? Palalo eh. Walang naunawang anuman. Hindi yan naintindihan ng mga bagay na mahalaga. At siya'y nauhumaling sa mga usapin at sa pagtatalo tungkol sa mga salita na pinagmumulan ng inggit, ayaw, paninirang puri, mga masasamang hinala, pag-aaway ng mga tao masasama, ang pag-iisip at salat sa katotohanan na inaakala kabanalan ay paraan sa panginabang. Common denominator po ng mga tao nagtuturo ng maling aral, incidentally, sila yung nagbibigay ng deed sa pera. Kasi niyo yung mga maling pananampalataya, puro pera pinag-uusapan diyan. Meron sila tithing, tapos meron pang free will offering, tapos meron pa silang love offering. Marami silang offering. Parang talagang makikita mo, ginagamit lang na yung kabanalan sa paraan ng panginabang. Katulad din ng ibang mga aral, para lang makinabang sila, maayos sila kahit maling aral. So, hindi ganon. So mga friend, kung ang tinuturo ay mali, pwede masagutin yung maling aral. Kita natin. Dahil para masagot natin ang katotohanan. Pero pasinin natin, may mga tao nagtuturo ng maling aral, kung ito kailang layunin, hindi magbabago yun. Dahil sinasabi nito ang kailang motivation na inaakala kabanalan may paraan ng paginabang. Paano sinasabi rito? Pinagmumulan ng inggit, away, paninirang puri. Siyempre, pag tinlalabanan mo siya sa kanyang aral, na pinanggagalingan niya kanyang pakikinabang, ay talagang magagalit siya, di ba? So, yung sinasabi rito, gamitin din natin ng ating karunungan. Kapag ginawa natin ang ating dapat gawin, pero hindi pa rin siya nagbabago, pinipilit pa rin niya yung maling aral niya, pabayaan mo na siya. Sasagutin niya yan sa Diyos, di ba? So, gamitin natin ang ating karunungan. This is 2 Timothy 2:16. Subalit iwasan mo ang mga usapang walang kabuluhan, sapagkat ito'y magtutulak sa mga tao sa higit pang kasamaan. At ang kailang salita ay kaakalat at gaya ng gangrena. Kasama sa mga ito si Hymenaeus at si Phileto na lumihis sa katotohanan. Tingnan ninyo, hindi sinasabi ni Pablo ang personal ni Hymenaeus at Phileto, wala siya pakialam doon. Ang sinasabi lang niya ay ang bakit sinasabi niya na itong mga taong ito ay pinanggagalingan ng usaping walang kabuluhan. Dahil umalis sila sa katotohanan, ganyan. Na lumihis sa katotohanan at sinasabing ang muling pagkabuhay ay naganap na. Kanilang ginugulong pananampalataya ng iba. Ito po ang obligasyon natin. Pagka, halimbawa, may kausap tayo mali ang pananampalataya, hindi natin dapat sabihin, mali pananampalataya mo eh. Huwag mo sabihin nyo, patunayan mo sa kanya na maling pananampalataya niya. Kaya sabi ni Pablo, na lumihis sa katotohanan. Bakit niya nasabi yun? Dahil meron siyang katibayan sa kailang tinuturong mali. Sabi niya, at sinasabi, bawat salita ay may kahalagahan. Yung sinasabi,
Nagpapatuloy yan eh. Sinasabi kanya. Hindi niya sinabing sinabi. Minsan lang yun. Ang sabi niya, sinasabi. So pinagpapatuloy ang pagtuturo sa ganung bagay. Na ang muling pagkabuhay ay naganap na. So sa mga taong ito, tapos na yung resurrection. Ano pang hinihintay natin kung tapos na yun? Kaya lang ginugulong pananampalataya ng iba. Ang isang common denominator po ng maling aral, guguluhin niyo yung pananampalataya mo. Pupunta tayo dito. Kung ang pagkabuhay na magaling tapos na, magugulo talaga yung isip mo. Dahil kung babasahin natin ang Biblia, ang pagdating ng Panginoon at ang pagkabuhay na magaling ay sabay. Doon sa 1 Corinthians chapter 15, dahil ang pinakahuling kaaway na tatalunin ng Panginoon ay kamatayan. So pag pag nangyari na yung pagkabuhay ng huli, wala na kamatayan. Di natalo na ng Panginoon kamatayan, dumating na yung Panginoon pag gano'n. So magugulo talaga para ng palataya mo kung tapos na yung pagkabuhay ng maghuli. Nasaan ang Panginoon? Kasi kung babasahin natin yung 15 kabanata ng unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, sabay-sabay yan, basahin po natin. Hindi siya, pag nabuhay na maguli lahat ang mga tao, at wala pa yung Panginoon, magugulo talaga yung isip mo. Basahin natin. Dito po sa verse 26, basahin natin na po. Magsimula po tayo sa verse 23. So pagkat kung paano kaya na lahat ay namamatay, so patuloy, sabi nito, ngayon din kay Kristo ang lahat ay bubuhay. Yung isa, present progressive, ay namamatay, yung pangalawa, future. Subalit ang bawat isa ayon sa kanyang panahon. Sino bang unang nabuhay na maguli? Si Kristo kanya. Sabi rito, si Kristo ang unang bunga at pagkatapos ay ang mga kay Kristo sa kanyang pagdating. Ang emphasis po rito ay ang mga Kristiyano. Ginagamit ito ng mga pre-millennials, hindi nila naintindihan. Sinasabi lang ito ni Pablo para sirain yung kaisipan ng ibang taga-Korinto ng mga Kristiyano nagsasabi, walang pagkabuhay na maguli kanya. O sinasagot niya. Tuloy po natin. Pagkatapos ay darating ang wakas. So in other words, pag nabuhay na maguli ang mga Kristiyano, sa ibang mga talata, kasamang hindi Kristiyano, sabay-sabay lang yun, doon yun na yung wakas kanya. Sabi rito, darating ang wakas. Kapag kanyang binigay ang kaharian sa Diyos Ama, pagkatapos na lipulin niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Sapagkat siya kinakailangan maghari hanggang sa mailagay niya ang lahat sa kanyang mga kaaway sila ng kanyang pa. At ang huling kaaway na lilipulin kamatayan. So, pag nalipol ng kapag ng kamatayan, ang mga tayo mabuhay na maguli, na hindi sila namamatay ulit, tapos na lahat. Dadalhin na tayo ng Panginoon sa langit, dadalhin sa impyerno, hindi maliligtas. Eh, pag sinabing ang pagkabuhay na maguli naganap, nasaan si Kristo? Bakit nandito pa tayo sa lupa? Kaya magugulo talaga ang pananampalataya mo, di ba? Yun ang karakter ng maling aral. Magugulo yung pananampalataya dahil meron siyang sinasalungat na bahagi ng katotohanan. Ganun ang karakter ng maling aral palagi. Meron siya sisirain na bahagi ng ating pananampalataya na sinasabi ng Biblia, di ba? So, naggugulo talaga yan ng ating pananampalataya. So, Titus 3:10. Dito po sa talatang ito, parang merong limit na kausapin natin ang taong pinanggagalingan na mali. Dito sinabi, una, kalawa kanya eh. Pag kinausap natin kapatid, una. Tapos pangalawa, tinutuloy pa rin niya yung agenda niya sa maling aral. Basahin natin. Ang taong lumilikha ng pagkababahagi kanya. Pagkatapos ng una at ikalawang pagsawain, ay iwasan mo kanya. Bakit? Yaman nalalaman mo ng gayon ay baluktot at nagkakasala, nagpapatuloy siya, hindi ba? Na hinahatulan niya kanyang sarili kanya. Yung siya isang tao, una pa lang, mag-iisip na yun. At aalisin niya yung dahilan ng kagkakaroon pagkababahagi. Pangalawa pa,
Misa pangatlo pa, hindi na, tutuloy lang niya agenda niya ng kanyang, alam mo, personal layunin na hindi magbudulot ng pagkababahagi kanya. So pagka kinuusa, papayag na siya. Sabi niya, iwasan mo na kanya. Hindi na magbabago yun, sabi ng Apostle Paul. Sa Mateo 7:6. Ito isang masakit na salita. Ibig sabihin, isang tao ayaw ng katotohanan, ayaw niyang makinig sa katotohanan. Ito siya inahalin tulad sa aso kanya. Ito po ang kultura ng mga Hudyo, hindi katulad ng kultura natin. Yung kultura ng mga Hudyo, mga aso, marami. Hindi sila kasama sa malilinis na hayop. Pero sa atin, iba naman yung aso, di ba? Tinuturing ang ating hindi lang alagang minsan. Huwag niyong ilagay sa mga aso ang mga banal na bagay kanya. Ang isang karakter ng aso, sisirahin lang niya yun. Mister, nabibili mo ng laruan ng aso mo, sisirahin lang niya eh. At huwag kayo magtapon ng inyong mga perla sa harap ng mga baboy. Ang baboy, hindi man niya alam na ang perla sa'yo mahalaga. Sisirahin din niya yun. Baka yurakan nila ang mga ito ng kailang mga paa at pagbalingan kayo, lapain nga niya. So ito po hindi tumutungkol sa baboy, hindi rin tumutungkol sa aso. Ito'y tumutungkol sa mga tao na ayaw maniwala sa katotohanan. Ang paglalarawan po ng katotohanan dito kanya, huwag niyong ilagay sa mga banal na bagay. Dahil hindi na ma-appreciate niya kanya. Yung mga perlas sa baboy, hindi nila ma-appreciate niya kanya. Pagka ibig sabihin, pag tinuro natin, nagsikapan natin sa tunuan, ayaw nila. Wala na tayo pagkakataon doon. I-reject lang nila yun. Dahil hindi nila kami appreciate kung ano yung totoo kanya. So, hindi tayo hinto. Ito lang po ang karunungan na dapat nating ilagay. Huwag tayo humihinto ng pagtuturo hanggang tayo pinahinto. Sabi, kung pinapupunta tayo sa bahay, tinatanggap tayo, punta ka doon. Pero pag dumating ng araw, kanya, pinagsabihin na kami ng ganito eh. Huwag na kayong pumunta. Huwag na pumunta. In other words, iba yung pagtingin niya sa katotohanan. So, gamitin po natin ang ating karanasan. Kung open, by always, punta mo pa rin kung open ka. Baka matsaka ang patsambang mo pa siya eh. Pero pag sinabi, huwag ka na yung pumunta kanya, huwag ka na pumunta. Ang gagawin mo doon, number one, baka demanda ka pa niya, trespassing, hindi nga pinapupunta eh. So, pag ng panahon, di mapapahamak ka pa, o gano'n. So, pag sabi ka lang pumunta, huwag na tayo pumunta. O kaya, huwag nyo na akong kausapin, dahil ito paniniwala, huwag yung mababago, kapayanan natin sila. Pagka gano'n. Yung pag-asa na nasa ating. Itong ginagawa po natin, hindi naman natin itong gagawin kung walang dahilan. Bakit tayo magpapagod ngayon? Uulan. Mas maganda pang matulog ka, pahinga ka, di ba? Kung bakit natin ginagawa? Tayo meron dahilan. Merong pag-asa na nasa ating ganyan. Bumalik po tayo sa nakarang panahon, sa panahon po ng mga Romano. Hindi ba nagtataka yung mga Romano habang pinapatay yung mga Kristiyano? Hindi naman siya tumatanggi. Nagtatanong din sila, ano bang klase mga tao ito? Kaya bakit sila namamatay? Dahil siya kailang paniniwala kanya. Katulad din po ng mga bayani, ng mga bayani ng alamang bansa. Bakit willing silang mamatay para bansa nila? Meron silang mabigat na dahilan. Although yun po ay temporaring kahalagahala dahil bansa lang yun eh. Pero dito, iba, makikita natin. Balik po tayo dito. Yung makita ng mga hindi sumasampalataya noong unang panahon, yung willingness ng mga Kristiyanong magdusa dahil sa kailang pananampalataya. Yung mga Kristiyano, kailangan nila ipaliwanag bakit. Well, may magtatanong, bakit willing kayong mamatay para sa inyong paniniwala? Ay kailangan nating sabihin ng pag-asa namin ay nasa langit ganyan. At naniniwala kami ito'y talagang totoo dahil sa pinakitang kaawa ng Diyos at ang pagkabuhay ng magulit ng aming Panginoon.
So, mayroon matibay na batayan. Kasi may totoo yung pagkabuhay ng maguli. Totoo naman yun. At ang kawa ng Diyos, niligtas tayo sa ating mga kasal sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoon. Yung pag-asa na yun, hindi naintindihan ng lahat. Yung mga Grego, ang pagtingin nila doon, kalokohan, foolishness. Bakit kailangan mamatay ang tao para ligtas tayo kanya? Dahil ang Grego, sila yung lumalakad, kung mga papaliwanag mo, reason, logic, ganyan. O hindi logical yun, ganyan. Hindi rational. Para isang tayo mamatay, para maligtas tayo, ganyan. Pero kailangan pa rin natin ipaliwanag. So, walang Pedro, chapter 1, verse 3. Purihin ang Diyos sa tama ng ating Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng kanyang malaking kahamagan, yung nga po ang dakilang kawangan ng Diyos, ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa. So, yung pag-asa natin ay buhay. Sabi, ang nangako sa atin ay buhay. Kaya nga po yung pangalan ng Panginoon, yung YHWH, na minsan sinasabi ng Jehovah, ay importante yun. Sasabi ng Panginoon, pag ako'y nangako, ay aking gagawin, kasi palagi lang ako andito. Hindi ako mamamatay kanya. Andito ako, parto pa rin yung pangako ko kanya. Sa mga tao, kumisan, kahit natapat tayo sa ating pangako, hindi natin nagagawa. Dahil minsan, namamatay ka. Kumisan, may mangyayari sa'yo, hindi mo na matutupad yung pangako na yun. May mga bagay na wala kang control sa iyong kapaligiran. Hindi yan ang Diyos. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. At ang Diyos ay palagi nandito. So, gagawin niya, yung pinangako niya sa atin. So, yung pag-asa ng buhay na wala hanggan, pinangako niya. Yun ang lusutan ng kanyang kahabagan. At pinatunayan ang pagkabuhay ng maguli ng ating Panginoon mula sa mga patay. Ang significance po ng pagkabuhay ng maguli, pinatunayan niya siya anak ng Diyos na may kapangyarihan, ganyan. So, siya may kapangyarihan magligtas sa atin. So, kailangan nating sabi, ano yung dahilan? Bakit naniniwala ka sa kanyang paniniwala? Ano ang magiging bunga sa iyo? Ba't gagawin mo yan? Pag naipaliwalag natin, magkikita rin nilang dahilan. Bakit tayo naniniwala sa gano'n? Minsan tatanungin tayo, ba't umalis siya sa Katoliko nga nila? Tatanungin nila yun. Ba't umalis ka doon? Ano pinuntahan mo? Bakit umalis doon? Ganyan. So, kailangan yung paliwanag. Ito dahil iniwan niya. Dahil diyan, wala akong pag-asa. Dito, mayroon akong pag-asa. Ayos siya sinasabi ng salita ng Diyos, makikita na. So, yung dahilan ng ating pinaniniwalaan, tayo po yung handang ipaliwanag kung ano ang ating pinaniniwalaan. At bakit natin pinaniniwalaan? Yun makikita natin. Hindi sapat yung alam mo pinaniniwalaan mo. Pero bakit mo siya pinaniniwalaan? Sabihin, anong dahilan? Bakit pinaniniwalaan mo yung pinaniniwalaan mo? Kung dito lang tayo, hindi pa rin sapat yan. Yung mga Baptist, pero naman sila pinaniniwalaan. Pero sabi, naniniwala ko sa mga symbols eh. Pero pag sinabi, bakit natin pinaniniwala, doon sila mayayari. Dahil hindi na mapapatunayan na yun ang tama, yun na yung totoo yung dahilan nila. Bakit nila pinaniniwalaan yun? So, ready tayong sabihin kung anong ating pinaniniwalaan at bakit natin sa pinaniniwalaan. Ito po yung listahan lang, marami pa, pero ito yung basic na po. Kailangan nating malaman bakit may Diyos. Pala kung may nakausang Muslim, o kaya atheist, siya naniniwala sa Diyos. Pala mo siya tuturuan, hindi mo siya pwedeng turuan ng Biblia. Hindi siya naniniwala dyan. So, paano mo siya mapapaniwala na may Diyos? Pangalawa, ang pagka-Diyos ng ating Panginoon. Marami sa ngayon ng pananampalataya, hindi sila naniniwala sa Kristo ay Diyos. Sa malaking grupo ng mga sumasampalataya sa Pilipinas, hindi sila naniniwala na si Kristo ay Diyos. Tao lang, kanya. At ang katunayan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Totoo ba siya nabuhay na maguli o hindi? Ang inspiration of the Bible, pag sinabing inspiration, saan ang galing ang Biblia? Saan ang galing yan?
Bakit natin tayo naniniwala sa langit at sa lupa, ay langit at impyerno? Yung mga saksi ni Jehovah, mga Seventh-day Adventist, at gayon din katulad ng paniniwala, hindi sila naniniwala na may literal na impyerno. Hindi sila naniniwala doon. Ang impyerno sa kanila, pagka kayo namatay na hindi sumasampalataya, hindi ka na mabubuhay na maguli. Yan ang tinatawag, mawawala ka lang. So, yun lamang iba, pupunta sa langit, 144,000, yung karamihan sa lupa, kanya. Pero pag naniwala ka sa langit, kailangan ka maniwala sa impyerno. Kung may maliligtas, may mapaparusahan. Sapagkat ang Diyos ay matuwid. Kailangan natin ipaliwanag anong gagawin para kayo maligtas. Ito ang pinaka-common na dapat alam. Dapat tanong mo na yan, memorize mo talaga yan. Ano ang layunin at paraan ng bautismo? Dahil may mga pananampalataya ng bumibisikla o nagbubus ng tubig. O mayroong mga sangay ng pananampalataya hindi naniniwala sa bautismo. Yung matindi alam po niya yung Quaker Oats. Yun ay pagkain. Pero produkto yun ng mga Quakers. Ang mga Quakers, hindi sila naniniwala sa bautismo. Wala silang bautismo. Ang isang presidente sa Amerika na Quaker ay si Richard Nixon. Quaker yun. Hindi sila naniniwala sa bautismo. Bakit wala tayong pakikisama o fellowship sa mga denominasyon? Kailangan natin maipaliwanag yun kasi karamihan ng kausap natin ay miyembro ng mga denominasyon, di ba? Bakit hindi tayo gumagamit ng panugtog sa pagsamba? Dahil lahat ng mga grupo ng nananampalataya maliban sa ating as sa Greek Orthodox Church, wala silang instrumental music. Meron silang instrumental music. Yung Greek Orthodox Church, ito po yung parang Katoliko na umiwalay sa Roman Catholic Church. Ang salita nila ay Grego. So alam nila ang bautismo ay paglulubog. So naglulubog sila doon. Tapos wala silang panugtog. Bakit? Alam nila yung salitang Grego eh. So walang pala silang panugtog. Tsaka tayo. At bakit tayo ginagawa natin ang Lord's Supper bawat linggo? Pwede pa natin dagdag. Bakit pwede tayong bagang paglinggo? Etc. Bakit hindi tayo nangingil ng Sabbath day? Marami yan. Pero ito lang po ay pangkaraniwan na dapat nating malaman. Kasi may magtatanong sa iyo. Bakit? Diba, may kaibigan ng atheist. Dumadami mga Pilipino na atheist. Hindi sila naniniwala sa Diyos. Paano may kaibigan ng atheist, ang gagawin mo? Hindi ako naniniwala sa Diyos. Dati meron akong kalaro sa chess noon. Ano yun eh? International Correspondence Chess noon. Meron akong nakalaro. Taki-Italy siya. Sabi niya, hindi ako naniniwala kanya. Wala akong pinaniniwalaan kanya. So, hindi ka naniniwala sa Diyos? Oo, kanya. So, meron ka pinaniniwalaan ka. Ano? Hindi ka naniniwala sa Diyos. Di ba yun ang paniniwala mo ka? So, di mo pwede sabihin wala kang pinaniniwalaan ka sa kanya. So, kailangan nating mapatunayan nyo. Di ba naniniwala sa Diyos kanya? So, meron kang pinaniniwalaan, di ka naniniwala sa Diyos. Napakadaling paliwanag doon, mga kapatid, na merong Diyos. Madaling paliwanag yun. Marami, pwede kang mag-argue from point of view ng common sense. Ano yun? Walang bagay, nalilitaw na lang, walang gumawa. Walang ganon. Lahat ng nakikita natin may gumawa. Lahat yan, ano ba? Libro na yan, magazine na yan, yung ito lalagyan ng tubig. May gumawa dyan. Pati ito laptop nito, may gumawa dito. Hindi ka pwede kumuha ng metal, siguro aluminyo yan. Tapos ihagis mo sa taas, tapos mahingan yan. O yan, magbabangkain dalang bato, tapos magiging ganon. Wala. May gumawa. Common sense lang yun. So wala silang common sense pagka ganon. Naniniwala sila na may bagay na mangyayari na walang gumawa. Yun po ay hindi pwede. May basic, fundamental na katotohanan. For every effect, there is a corresponding cause. Yun, so, merong nandito, may gumawa. Yung makikita na. Napakadali sagutin niya. Pero kailangan nating pag-aralan, sanayin natin ang sarili natin. Pag may nagtanong sa'yo, muscle memory na lang yan. Yun po ang makikita natin. Parang pagka sinakain natin ng ating sarili,
sa pag-aaral salita ng Diyos, pag meron nagtanong sa iyo, muscle memory na lang yan. Automatic mo siya masasagot. Pero yung ibang kapatid, guarantee yun pag pinag-aralan mo. Parang namang ginagawa mo. Gumagawa ka ng table, sanay kang gumawa ng table. Muscle memory lang yan. Kukuha ka lang kahoy, lalagari mo, tapos. Kaya alam mo lang gawin. Hindi mo na kailangan magtanong. Sa simula, magtatanong ka siguro. Pupunta ka sa YouTube, kung magaling kang gumaya. Gagayahin mo. Pag nakagawa ka, siguro ang primero hindi mo masyado maganda. Pag inulit mo, gumanda, muscle memory na lang yan. Hindi ka na nag-iisip pag ginawa mo yan. Ganon din ang sasalita po ng Diyos. Magiging muscle memory na lang pag nasanay tayo. So dito po, Hebrews chapter 5 verse 12 at chapter 6 verse 2. Basahin po natin. Hindi na po mahaba yan. Dito talata lang yan. Parang, pag nakikita mo yung mga talata sa Biblia, parang naalala mo yung question ngayon sa impeachment. Ano, sabi nila, hindi na pwedeng tumalon yung usapin ng impeachment from 19th Congress to 20th Congress. Dito to yun. Dito chapter 5, pero tumalon sa chapter 6. Basahin natin. Sapagkat bagaman sa panahong ito, dapat na kayo mangguro na, kailangan muling may magturo sa inyo ng mga unang simulayan ng anak Diyos. Kayo na kailangan ng gatas at hindi ng pagkain matigas. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang alam sa salita ng katwiran, palibasa isa sa sanggol. Siyempre, hindi pa siya sanay, wala pa siya ganong alam. Ngunit ang pagkain matigas ay para sa mga nasa stugulan na dahil sa na makilala ang pagkakaiba ng maputi at masama. Yung sinasabi natin, muscle memory na lang yan. Kahit iwan na natin ang mangulang simulayan ng Anak Kristo, hindi natin sinasabi na yung mangulang bahagi ng ating pananampalataya, hindi mahalaga. Alam natin tungkol sa anong gagawin para bautismo ka. Actually, fundamental yun eh. Hindi ka na doon lang. Para makita po natin ang liwanag niya. Nung grade 1 tayo, nag-aaral tayo ng paano maggawa ng mga salita, di ba? Yung mga syllables ng salita, binibigkas natin. Ano, baka. Ano eh? Bata. Hindi mo lang gagawin yung pagkalis ka. Kaya mo na eh. So, huwag ka nang bumalik doon pag-aaral ka pa ng bata. Hindi mo na pag-aaralan yun. Pinag-aaral natin yung addition, multiplication, subtraction, division sa elementary. Hindi mo na babalikan yun. Pagka may division, babalikan na naman. Hindi mo, hindi ha. Natutulan mo na yun eh. Kung sabihin, dapat alam mo na yun, yung ibig sabihin ng sumula. At tayo magpatuloy sa kasagdalan na wag nating muling ilagay ang saligan ng pagsisisi mula sa mga patay na gawa, pananampalataya sa Diyos, nangatupon sa mga bautismo, pagpapato ng mga bahay, muling pagkabuhay ng mga patay at walang hanggang paghuhukom. So yun ang mga bagay, sabi ni Sumat Sipreo, na panahon na ito kanya. Dapat, alam na niyo, ang mga bagay na hindi na muling babalikan. Hindi, tapusin na po natin ito para... So meron din dapat na tamang attitude. Hindi tayo nagsasalita na may kayabangan. Hindi gano'n. May mga kapatid na gano'n. Pagka nakikipag-diskurso sila, hindi gano'n, parang pinapahiya nila yung kausap. Hindi natin sila pinapahiya. Pagka nakikipag-usap ka, lalo sa formal na pag-uusap, pinatutunayan mo lang na yung pananampalataya ay mali. Hindi mo siya pinapahiya. Kaya lang, consequence nun, sa kausap mo, dahil na patunayan mali paniniwala, papapahiya siya. Kaya hindi mo siya pinapahiya. Sinasabi mo lang kung anong mali, doon sa kanyang pinaniniwalaan. So, hindi ka arroganting nagsasabi, mali kasi, hindi ka no? Titignan po ninyo. So, meekness, ibig sabihin, nilalagay mo yung kalakasan, yung karunungan mo, at kakayahan sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Kinukontrol mo yun. Hindi ka nagagalit, sabisigaw. Yung ating emosyon, etc. At ang ating pagmamataas, kinukontrol natin yun. Dahil may nagtatanong sa atin eh. Dito po sa Ephesians 4:15, kung di umahawak sa katotohanan na may pag-ibig o pagmamahal, yun ang ating motivation, lumago tayo lahat sa Kanya na sa ulo sa mga tulad si Kristo. Ang inyong pananalitay na yung laging may biyaya, siya may kapakinabangan, na may timplang asin, kung nagbibigay ng lasa na niya.
Nagpapasarap, in other words. Upang inyong malaman kung paano dapat sagutin ang bawat isa. May nagtatanong sa'yo, dapat tama rin paraan ng ating pagsagot. Minsan sinasabi nila, minsan sa akin, tama yung sinasabi mo, pero mali, paraan mo, kanya. Minsan tama yung sinasabi nila. Kailangan mo lang tagapin na doon sa pagkakataon na hindi tama yung pagsagot mo. So, susunod mo lang gawin. Iwasan mo, makikita natin. Sa fear and trembling, ganyan. Ito po ay nagpapakita na seryoso yung bagay na yun. Kaya may nagtatanong sa akin, sa bahay palagi may nagtatanong sa akin, kinakabahan ako kanya. Normal lang yung kabahan ka. Bakit? Dahil yung gagawin, seryoso eh. May magbang-liligaw sa'yo, tumatawa lang siya. Nakakatakot yun. Seryoso ba sa sa'yo? Hindi. Pero pag may nagliligaw sa'yo, seryosong nagsasalita, may malamang seryoso siya. Siya, binupula ka lang ng malaking kausap mo. Seryoso ba siya? Kaya yun siya ng fear and trembling. Ito seryoso yung bagay niya ito. Dito po sa unang Korinto, ikalawang kabanata, si Pablo, sinabi rin niya ito nung siya pumunta sa Korinto. Meron dahilan, iniwanan siya ng kanyang mga kasama nung siya nasa Korinto. Dito natin makikita na si Pablo tao rin katulad natin. Hindi siya Superman. Nung iniwan siya ng mga kasama niya, nauna siya pumunta sa Korinto, sabi niya, nung pumunta siya ron, siya nanginginig, sabi niya eh, sa kanya sabi. Sa verse 3, ako'y nakasama ninyo na may kainaan, takot at lubang panginginig, kanya. Maraming factor siya, but gano'n, number, isa siya. Pangalawa, mahalaga yung gagawin niya. Siya maglilitas ng kaluluwa sa isang lugar na hindi naniniwala sa Diyos. So makikita niyo ang bigat ng kanyang responsibilidad. Di ba? So yun ang ibig sabihin ng fear and trembling. Dahil ang namang bagay na sasagot natin, etc., magbibigay sulit tayo sa Diyos. Kaya kailangan seryoso ka. Tama yung sasagot mo doon sa tao nagtatanong sa atin. Dahil magbibigay sulit tayo sa Diyos pagdating ng araw. But good conscience, siyempre. Sa Ephesians 4:1, kaya ako na bilanggon sa Panginoon, nagsusumamo sa iyo, na kayo lumakad at nararapat sa pagkatawag na sa inyo tinawag. So, yun ang ating pamumuhay, gawa po lang ating pananampalataya. Bilang panghuli, ang utos ng bigay tayo ng sagot o defense ay hindi po optional. Ito po ay utos. Utos sa atin yan. Hindi siya option. Kaya yung mga pag-usap na ito, para ma-appreciate mo pag nakikinig ka sa mga YouTube tungkol sa impeachment. Sinasabi ng ibang mga senador ang trial ay optional. Hindi nila alam ang konstitusyon. Ako hindi ako abogado, pero alam ko yung konstitusyon. Nag-aaralan namin sa kolehiyo, di ba? Hindi siya option. Obligasyon nila yun. Yun ay bahagi na kailang pagiging senador. Hindi nila gagawin. If tayo po ay alagad ng Panginoon, kailangan, mayroon letter yan na wala. Kailangan nating pagtanggol ang kanyang turo, kanya. Katulad ng pagtatanggol niya nung sinasa lupa. Kapag ang katotohanan po ay inuusig, tayo po ang tagapagtanggol, wala nang iba. Hindi naman tayo pagtatanggol lang din naniniwala sa Diyos. Tayo magtatanggol sa ating paniniwala. Ngayon, magagawa lang po natin yan kung kinikilala natin si Kristo yung ating Panginoon, kapag ka pinag-aralan, nabaliktad naman yun, pinag-aralan natin ang kanyang salita, at meron tayong commitment na sagutin natin ang bawat challenge kanya na may tamang pagtingin o right attitude din. O ito yung utos po. Ang nangyayari, hindi ko naman kayo inulsult po naman. Sinasabi lang natin yung totoo. Ang nangyayari, ang sumasagot lang, kumisan yung mga ngaral. Tatawagin namin si Brother Lord. Hindi na kailangan yun. Kasi hindi naman sa ako'y tamad na sumagot. Ang mga mga excited sila sa kanya actually. Pero, paano kung wala yung mga ngaral ang gagawin mo? Kaluluwa yung nakausap mo na naghahanap ng katotohanan. So kung tayo po'y nakahanda, hindi nakatulong ka doon sa dapat natin gawin sa
layunin po ng ating Panginoon. So ito lang po ang ating pag-aaral po sa umagang ito. Sa susunod, bilang tayo mga alagad, tayo mangingisda ng tao. Minsan, ang mga ginawa ng Panginoon, hindi sila coincidence. Bakit mangingisda ang ginamit ng ating Panginoon bilang kanyang mga pastor? Bakit hindi magsasaka? Bakit hindi engineer? Bakit mangingisda? Dahil ang pangaral ng Ebanghelyo ay para ding pangingisda. Ang pangingisda, nanguhuli ka eh. Kaya lang, inuhuli natin hindi isda, hindi tao. Kaya yung prinsipyo ng pangingisda sa mangisda, ganoon din ang prinsipyo ng pangingisda ng mga tao. Minsan, hindi ka lang basta nangingisda, hindi mayroong paraan para kayo mga pangisda. Meron din paraan sa mga isda ng mga tao. So, yun po ang ating pag-aaralan sa susunod na linggo kung lulupin ng Panginoon. So, maraming salamat po mga kapatid sa inyong pakikinig.